The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Ganda ng timing ni Brad Jeff ngayon, habang nagpupuyos ang damdamin ng marami, ito po ang ating pampahupa at pagbibigay po sa atin ng pag-asa. Dr. Emmanuel Lennon, may pag-asa pa. Yun, akala ko tatawagin mo Dr. Love si Pastor. Good morning, Doc Emmanuel Lennon. Eto na. Okay. Oh. Brad Jeff. Brad Jeff, Pastor, Ayan. good morning. Salamat na marami. Go ahead. O nga pala. Mahiya naman kayo. Hindi. Eto na. May pag-asa pag may nahiya. Yan. Hindi tayo sure kung may mahihiya, Pastor. Pero ito, Pastor Jeff, merong hindi nahiya at lumiham sa programa at gustong humingi ng gabay sa'yo. Basahin ko na yung sulat nitong Sure. ating kapatid na si Arvin, and I'm sure marami sa mga kapatid natin na makaka-relate sa storya niya. Okay, go. Pastor Jeff, simula po nung nakatapos ako ng pag-aaral at nakahanap ng trabaho, ako na ang tumayong breadwinner ng pamilya namin. Hindi naman ako nagrereklamo noon. Natural lang naman sa ating mga Pilipino na tumulong sa pamilya, lalo na kung ikaw ay panganay na anak. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko, ako parati ang inaasahan at lahat ng miyembro ng pamilya sa akin na umasa. Nanay, tatay, 3 ko pang mas batang kapatid. Aaminin ko po, napapagod na ako. Ako po ang nagpapaaral sa bunso kong kapatid at ako ang nagbibigay ng pambayad ng kuryente, tubig, pati renta sa bahay. Lahat, halos ako. Nag-aambag lamang ang 2 kapatid na sumusunod sa akin pagdating sa pagkain at grocery sa bahay. Pastor, maliit din ang pensyon ng tatay ko kaya hindi ko rin mapabayaan na sila pa ang gumasta sa bahay. At habang sila merong mga bagong gamit, bagong cellphone o kaya may gala tuwing weekend, ako po ay nagtatrabaho ng wala ng pahinga. Sabado at Linggo basta mayroong pagkakakitaan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magiging ganito. Mali po ba kung maisip kong unahin ko naman ang sarili ko? Kapag nagsabi po ba ako ng limitasyon, magmumukha po ba akong masama? Ano bang say mo, Brad, sa mga breadwinner na tulad ko? Arvin, sa mga breadwinner na pagod na pastor. Ayan, ano bang masasabi mo? Hindi niya daw maiwasan, siya na lang daw lahat. O, hindi naman siya makapagreklamo kasi nga iniisip niya baka daw magmukha siyang masama. Arvin Oo nga. aka Zarina. Huy! Oo, ikaw talaga. Arvin, ako ba to? Akala ko nga si Seth Velasquez, nagtititigang kaming dalawa dito eh. Pero sige, Pastor, sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon, mapaanak man yan, o kahit hindi anak, pero breadwinner at hindi maiwasan na minsan ay mapagod. Anong say mo, Brad? Oo nga, Arvin, sabi mo sa mga kamag-anak mo, mahiya naman kayo. Hindi, joke lang. Okay. Una sa lahat. Aray ko, oo, Pastor Nadadala talaga ako eh. Hindi ka makamove on sa think about it eh. Pero sige, Oo nga Pastor, eh. alam mo maraming ganito ha. Talagang, di ba, tama. yung nakalimutan na yung sarili nila para sa pamilya nila. Pero hindi Correct, magawang correct. makapagreklamo sa pagmamahal din kasi nila sa pamilya nila. Anong say mo dito? Well, una sa lahat, Arvin, salamat sa katapatan ng puso mo. Alam mo, marami sinasalamin yung sitwasyon mo dahil sa Filipino context natin, para natural na tumulong talaga sa pamilya. Pero tulad na sinulat mo, napapagod ka na rin. At alam mo, hindi kasalanan yung mapagod. Hindi rin kasalanan yung hangarin mo na unahin muna yung sarili mo paminsan-minsan. So, Arvin, masasabi ko, napakaginto ng iyong puso. Ibig sabihin, ang ganda ng layunin na iyong puso, pero alalahanin mo, tao ka pa rin. Ibig sabihin, may personal kang pangarap, napapagod ka rin, okay? At sa lalim ng pinagdaraanan ng isang katulad mo, emotionally, nakakapagod, personally, hindi mo nararating yung personal mong pangarap, kaya ngayon siguro nagsumulat ka na. Pero alam mo, Arvin, walang gloria sa pagsusunog ng sarili mo para lang magbigay liwanag sa iba habang ikaw unti-unting nauupos. Hindi mo kasalanan kung magsabi ka na tama na muna, okay? Sa totoo lang, may hangganan ang kaya mong ibigay, Arvin. Hindi to selfishness, yung nagtatakda ng boundaries. Ang tawag dito is stewardship. Isang biblical na prinsipyo yan, Arvin, to love others as you love yourself. Kung hindi mo rin mamahalin ang sarili mo kasi,
ang iyong kalusugan, emosyon, yung sarili mong kapakanan, paano mo sila matutulungan in the long run? Kaya sabi sa Galatia 6:5, sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling pasanin. Sabi daw, obligasyon din ng bawat isang tao to carry his own burden. Ibig sabihin, may panahon para tumulong at may panahon para turuan sila, Arvin, tumayo sa sarili nilang paa. Pwede ka magpahinga ng hindi nagiging masama. Arvin, hindi mo kailangan maging ATM ng lahat. Alam mo yon, yung parang ikaw yung mesaya ng lahat, tagapagligtas. Maaari kang tumulong pero hindi dapat sa punto na ikaw ay talagang nauubos na. Kaya Arvin, minsan mas nakakatulong tayo sa pamilya kung tinuturuan natin silang maging responsable. Hindi sa pagbibigay ng lahat ng pangangailangan nila. Subukan mo makipag-usap sa kanila ng mahinahon pero matatag. Hindi para umangal, kundi para magtulungan. Maaring hindi ka nila agad maintindihan sa ngayon, Arvin, pero alam mo, kung maipapaliwanag mo to ng maayos, malamang magkaintindihan kayo. Kasi para sabihin mo, para tumagal din po yung pagtutulungan natin sa isa't isa. Ang final words ko sa iyo, Arvin, ang tunay na pag-ibigay ay hindi lang sa bulsa, kundi sa paghubog ng pananagutan ng bawat isa sa pamilya. Arvin, hindi mo kailangan dalhin ang lahat ng bagay mag-isa. May Diyos na nakakaalam ng bawat sakripisyong ginagawa mo. Magpahinga ka, magdasal, at magdakda ng limitasyon para sa iyong mga minamahal at para sa iyong sarili. Ulitin ko, Galatia 6:5, ito ay reminder para sa iyong mga kamag-anak, sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay ang kaniyang sariling pasanin. Tayo manalangin, Arvin. Lord, napakaganda po ng puso na to si Arvin. Yes, Lord, minsan gusto naming ibigay lahat sa aming mga kamag-anak. Pero paano naman kami? Lord, masisira rin ang aming pangatawan, isipan, at eventually, katulad ni Arvin, napapagod din siya. Kaya Lord, tulungan mo si Arvin makita yung long term, Lord God, na kailangan din niyang ingatan ang kanyang sarili, ang kanyang kapakanan, upang mas matulungan niya in the long run ang kanyang pamilya. Salamat din sa mga pamilya niya na maging maunawain sa sitwasyon ng kanilang kapatid. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat Panginoon muli sa araw na ito sa aming pakikinig sa napakagandang aral mula kay Brad Jeff. We continue to pray para po kay Brad. Gabayan niyo po siya. Give him clarity. The gift ng virtues ng justice, fortitude, the gift of wisdom and temperance. Mahal na Panginoon, muli salamat po sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat Brad sa iyong napakagandang aral. Sa mga nakikinig ngayon, opo, sana po tayo po ay natuto dito po sa aral na ito ni Brad Jeff. Brad? Maraming salamat sa opportunity, Brad Ted. Alam ko maraming nakarelate. Si Don Santos, nakarelate daw siya sa napakinggan niya ngayon sa radio. Thank you so much for tuning in. Sige Ted, paalam na ako. It's 9:15. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Escopides.